Converging figures to scientific notation. Isa nga pala ito sa mga lesson na natutunan ko sa general chemistry. So, dito muna tayo sa numerical to exponential form. Meron tayo dito yung 3.5. Ito yung tinatawag natin na coefficient o kaya naman ito yung significant figures. Ang coefficient is one figure only lang siya, 1 to 9. Hindi siya pwede maging 2 figure. Itong x10 naman na to is ito yung tinatawag natin na constant dahil siya yung hindi nagbabago. Itong 8 naman dito sa may itas ng x10 is ito yung tinatawag na exponent. So, ito yung example natin. 357,911,130. So, kapag konti lang yung zero natin is 3 to 4 significant figure lang ang kukunin natin. So, ito. 1, 2, 3, 4. Hanggang dito lang tayo kay 9 yung kukunin natin. Kapag whole number tayo, ang decimal point natin is laging nasa dulo. Nandito. So, tulad ng sinabi ko kanina, ang coefficient natin is dapat isang figure lang. So, ililipat natin itong decimal point dito sa 3. Tapos, bibilangin na natin kung ilang beses may lilipat ang decimal point papunta sa 3. Dahil kung ilang beses may lilipat ang decimal point, yun din na magiging bilang ng exponent natin. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, mag-8 ang bilang na nailipat natin ang decimal point. Kaya naman magiging sagot natin dyan is 3.579 yung constant natin. X10, then 8. Kaya naging positive yung 8 dahil papunta dito yung decimal point natin. Papunta siya dito, kaya positive ang decimal point natin. Ay positive ang exponent natin. So, yan ang magiging sagot natin. 3.579 x10, then yung exponent positive 8. So, ito naman yung pangalawang example natin. 0.0000001219. Kapag ganyan naman guys, nandito yung decimal point natin, ililipat natin siya dito sa may significant figure. So, one figure only lang tayo. Dito tayo sa 1. Dito ipupunta. So, bilangin natin kung ilang beses may lilipat ang decimal point natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7. Papunta siya dito kaya naman magiging negative yung exponent natin. Kaya magiging sagot natin dito is 1.219 x10 yung constant natin, then negative 7. Yan ang magiging sagot natin dyan. So, kanina, numerical to exponential form ang ginawa natin. Dito naman is exponential to numerical form. Meron tayong example dito. 6.19 x10 positive 5. So, papunta dito so, positive yung exponent natin, kaya papunta dito yung decimal point. Ang gagawin natin yan is 6.19, bibilang tayo ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos yung bakante na yan, lalagyan natin ng 0 yan. Kasi, nailipat natin yung decimal point. Kaya magiging sagot natin dyan is 619,000. Yan ang magiging sagot natin. So, dito tayo sa example number 2. Paano naman kapag negative yung exponent natin? So, ganito ang gagawin natin. 6.19. Papunta dito yung decimal point natin kasi negative. So, bilang tayo ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3, 4. Ang may sasagot natin yan is 0.1234619. Yan ang magiging sagot natin dyan.